Pinupunasan ko ang malagkit na mansa ng natapong sarsa sa ibabaw ng lamesa sa mataong food court ng Vargas Galleria, ang pinakamalaking mall sa bansa na sa katotohanan ay nakapangalan sa aking pamilya. Hawak ko ang basang-basahan habang ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa pagod ng maghapong pagtatrabaho, kundi sa lamig ng katotohanang alam kong kasulod nito. Pirpiran mo na ang papel na yan, Francesca, at huwag mo nang idaan sa pag-iyak ang pagiging baog at magnanakaw mo. Ang boses ng aking biyena na si Doña Amalia ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sapat na upang patigilin ang tawanan ng mga mag-aaral sa katabing lamesa at ibaling ng lahat ang kanilang mga mata sa aming direksyon. Inihagis niya ang isang makapal na asul na folder sa ibabaw ng basang lamesa. Lumika ito ng isang mabilis na tunog ng pagbagsak na naging sanhi ng pagtalsik ng maduming tubig sa aking pisingi. Hindi ko pinunasan ang aking mukha. Nanatili ang aking tingin sa mga papel ng diborsyo na kasalukuyan ng nababasa ng maruming tubig ng mall. Sa likod ni Doña Amalia ay nakatayo ang aking asawa, si Diego Ilustre. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana. Ang kanyang mga kamay ay nakapasok sa bulsa, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa akin. Ang gintong Rolex sa kanyang pulso, ang relong binili gamit ang perang palihim kong ipinapasok sa kanyang account buwan-buwan bilang isang huwad na allowance, ay kumikinang sa ilalim ng mga fluorescent light ng food court. Francesca, huwag mo nang gawing teleserye ang eksenang ito. Malamig na sabi ni Diego. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan sa kabila ng 3 taon naming pagsasama bilang mag-asawa. Iniligtas kita mula sa lansangan. I gave you my name, a home, and a life you could never dream of. Pero ano ang isinuwag mo sa akin? Nagnakaw ka sa charity fund ng pamilya ko upang ipambili ng mga mamahaling gamit para sa sarili mo. My mother needed her treatment, and you chose to starve her for your greed. Sumasakit ang dibdib ko, Diego. Tingnan mo ang babaeng yan. Tila walang pinag-aralan na pilit pa rin kumakapit sa ating yaman. Pag-arte ni Doña Amalia, habang hinahawakan ang kanyang gilid, kung saan matatagpuan ang kidney na ako mismo, ang magbigay sa kanya sa isang lihim na operasyon 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, mga luhang puno ng lason, na madaling nakuha ang simpatya ng mga taong nanonood sa amin. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay nagsimulang lumakas tulad ng isang paparating na bagyo. Naririnig ko ang bawat mapanghusgang salita, ang bawat paghatol mula sa mga taong walang alam sa katotohanan. Grabe naman, nagtatrabaho lang palang janitress dito. Pero nagawa pang mangganso ng pamilya ng asawa niya. Ayan ba ang asawa ni Sir Diego? Ang kapal ng mukha namang basahan. Sa gitna ng lumalaking gulo, lumapit si Mr. Santos, ang manager ng food court na alam kong matagal lang binabayaran ni Diego sa ilalim ng lamesa. Francesca, gumagawa ka na naman ng eksena na nakakasira sa imahe ng Vargas Galleria? Kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga security guard, palabas ng property na ito, pirmahan mo na ang papel na yan at umalis ka na. Napaka-unprofessional mo. Ang gungkim ng kahihiyan ay dahan-dahang sumasakal sa akin. Nararamdaman ko ang init ng mga kamera ng teleponyo ng mga customer na nakatutok sa aking muka. Naghihintay ng aking pagluha, naghihintay ng aking pagluhod at pagmamakaawa tulad ng isang typical na biktima. Ngunit ang oras ay tila dahan-dahang huminto sa aking pandinig. Tiningnan ko ang aking sariling refleksyon sa maruming tubig sa ibabaw ng lamesa. Para sa pamilyang ito, ibinigay ko ang aking buhay, ang aking yaman, at maging ang sarili kong laman upang mabuhay ang babaeng sumisigaw sa harap ko ngayon. Ngunit ang dumi sa basahang hawak ko ay mas malinis pa sa kanilang mga kaluluwa. Tapos na ang aking pagiging bulag. Ang aking pagtitiis ay hindi dahil sa ako ay mahina, kundi dahil hinihintay kong makumpleto ang lahat ng dokumento ng kanilang mga illegal na transaksyon na kasalukuyan ng ligtas sa aking mga kamay. Inilapag ko ang basahan ng dahan-dahan. Ang aking likod ay tuwid na lumapit sa kanila
Ang aking muka ay walang bakas ng emosyon, kundi isang malamig na katahimikan, na tila nagpapatigil sa ingay ng food court. Ang aking mga mata ay tumama sa mga mata ni Diego, na panandaliang napaatras nang makita ang kakaibang liwanag ng kawalan ng takot sa akin. Napakadali mong maniwala sa sarili mong mga kasinungalingan, Diego. Ang aking boses ay banayad, ngunit may talas na tila isang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa hangin. Kung yan ang gusto ninyo, ibibigay ko. Kinuha ko ang aking pilak na panulat mula sa bulsa ng aking apron. Isang panulat na may nakaukit na maliit na bulon ng pamilya Vargas. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw, pinirmahan ko ang dokumento ng diborsyo sa ibabaw ng basang lamesa. Walang nanginginig na kamay. Walang patak ng luha na sumira sa aking pirma. Ikinabig ko ang papel patungo sa dibdib ni Diego. Ngunit bago ko binitiwan ang aking hawak, sumandal ako ng bahagya at bumulong sa kanya sa paraang siya lamang ang makakarinig. Ang perang ginamit mo para sa penthouse condo ni Sofia sa Makati. Siguraduhin mong sapat yan kapag dumating ang singilin ko sa inyo, Diego. Dahil kapag nagsimula na akong sumingil, walang matitira kahit ang pangalan mo. Ang mukha ni Diego ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, iniiwas ko na ang aking tingin. Palihim kong ipinasok ang aking kamay sa bulsa ng apron at pinindot ang stop button sa aking telepono. Ang buong pag-uusap, ang kanilang pag-amin sa paggamit ng pera ng charity para sa kanilang sariling kapakanan, at ang bawat salita ng pang-aabuso ay ligtas ng nakarecord. Tumingin ako sa direksyon ng kusina at nakita ko ang banayad na tango ni Ate Brenda na naging saksi sa aking bawat galaw at handang tumayo bilang aking testigo. Habang dahan-dahan akong naglalakad palayo sa food court, tinatanggal ang aking Janitress ID mula sa aking dibdib, naramdaman ko ang isang matalim na tingin mula sa di kalayuan. Sa likod ng isang malaking glass pillar, nakatayo ang isang lalaki na nakasuot ng isang madilim na asul na Amerikana na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang kamay ay may hawak na telepono, ngunit ang kanyang mga mata, mga matang puno ng kalkulasyon at lamig, ay nakatutok sa akin. Hindi sa nagkakagulong pamilya ilustre. Siya, si Lorenzo Rojas. Bago ko tuluyang pinasok ang madilim na hallway ng mga empleyado, naramdaman ko ang mabilis na pagyanig ng aking telepono sa aking bulsa. Isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Nakuha nila ang PIN, ngunit ang iyong corporate token ay wala na sa iyong opisina. Ang malamig na mensahe sa aking telepono ay tila isang malakas na hampas sa aking dibdib habang naglalakad ako sa madilim at mahabang pasilyo ng mga empleyado. Ang hawak kong Janitress, ID, ay dahan-dahang nalaglag mula sa aking kamay, ngunit hindi ko na ito nilingon. Ang bawat hakbang ko pababa sa Basement B, 3 ng Vargas Galleria ay puno ng nagmamadaling kaba. Ang amoy ng basang semento, gasolinang sumisingaw mula sa mga sasakyan, at ang madilim na paligid ng paradahan ay tila nakikisabay sa bigat ng aking hininga. Doon, sa pinakatagong sulok ng paradahan, kung saan nakaparada ang isang lumang kulay abong sedan, nakatayo si Manuel. Ang matandang lalaki na naging kanang kamay ng aking ama sa loob ng 3 dekada ay balisa. Paulit-ulit siyang tumitingin sa kanyang kaliwa at kanan, ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa loob ng bulsa ng kanyang lumang jacket. Manuel, tawag ko sa kanyang pangalan habang lumalapit. Ang aking boses ay naghahanap ng kahit kaunting katiyakan na ang mensaheng natanggap ko ay isang maling akala lamang. Bahaging nagulat ang matanda. Mabilis niyang inayos ang kanyang salamin at umiwas ng tingin sa akin. Francesca, bakit ka narito? Hindi ba't dapat ay inaayos mo ang mga dokumento para sa pagpupulong bukas? Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang tunog na hindi ko kailanman narinig mula sa taong nagtanggol sa akin nung mamatay ang aking ama. Hindi ko siya sinagot. Ilagpasan ko siya at mabilis na tinungo ang pinto ng aming lihim na opisina.
isang tagong silid sa likod ng mga lumang archive ng Maintenance Division. Pinasok ko ang aking lihim na code sa digital lock. Ang mabilis na tunog ng pag-unlock ng pinto ay bumasag sa katahimikan ng basement. Pagpasok ko, ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin mula sa aircon. Madilim ang silid, ngunit hindi ko na kinailangang buksan ng ilaw upang maramdaman na may mali. Mabilis kong binuksan ang bakal na vault sa ilalim ng aking lamesa. Wala na ang asul na folder. Ang orihinal na mga dokumento ng audit na naglalaman ng mga ebidensya ng malawakang korporasyon at pagnanakaw ni Doña Isabela, pati na ang aking corporate token, ang digital na susi na nagbibigay daan upang ma-access ko ang mga pondo at maideklara ang aking sarili bilang tunay na tagapagmana ng Vargas, ay tuluyan ng naglaho. Naramdaman ko ang mabilis na pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang humawak sa gilid ng lamesa upang hindi ako mabuwal. Sa ibabaw ng lamesa, nakatayo ang isang lumang kwadro. Larawan ito ng aking ama, nakang-iti habang nakaakbay kay Manuel noong araw ng pagbubukas ng Vargas Galleria. Hinawakan ko ang mukha ng aking ama sa salamin. Naramdaman ko ang lamig nito bago ko dahan-dahang inihagis ang kwadro sa loob ng basurahan. Ang tunog ng nabasag na salamin sa loob ng plastik na timba ay tila ang tunog ng huling bahagi ng aking tiwala na tuluyan ng nadurog. Binuksan ko ang aking tablet upang tingnan ang audio feed mula sa transmitter na palihim kong itinanim sa opisina ng executive suite sa itaas na palapag. Ang boses ni na Diego at Sofia ay agad na umalingaw-ngaw, puno ng kagalakan at tagumpay. I can't believe it, Diego. Nakuha na ni Tita Isabela ang folder. Naririnig ko ang tawa ni Sofia. Ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng champagne ay sumasabay sa kanyang tinig. Francesca is finished. Bukas na bukas din, we will announce our partnership. And you will be the new face of Vargas Galleria. Salamat kay Manuel, sagot ni Diego, mayabang at walang pakundangan. Hindi niya matatanggihan ang pera at ang kaligtasan ng anak niya. My mother was right. Francesca was too soft. Akala niya ay hawak niya ang lahat dahil lamang sa nakaraang katapatan ng matanda. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa aking sistema. Ngunit sa halip na magdulot ng panghihina, ito ay nagpadali sa aking desisyon. Lumabas ako ng silid at hinarap si Manuel. Nakasalukuyan ang sumusubok na sumakay sa kanyang kotse. Bakit, Manuel? Ang aking tinig ay hindi sumigaw. Ito ay malamig. Mas malamig pa sa hangin ng basement. Ngunit sapat upang patigilin ang kanyang kamay sa hawakan ng pinto ng kotse. Ikaw ang kasama ni Papa noong binuo ang mall na ito. Ikaw ang nangako sa akin sa harap ng kanyang kabaong na hinding-hindi mo ako iiwan. Bakit mo ako ibinenta kay Isabela? Dahan-dahang lumingon si Manuel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at matinding kahihiyan. Umiyak ang matanda, napaluhod sa basang semento ng paradahan sa harap ko. Patawarin mo ako, Francesca. Patawarin mo ako. Wala akong pagpipilian. Ang aking anak, si Junjun, nabaon siya sa utang sa kasino ng mga tauhan ni Doña Isabela. Pinagbantaan nila ang buhay ng aking anak. Kung hindi ko ibibigay ang mga dokumento at ang token, papatayin nila siya bukas. Tiningnan ko ang matandang nakaluhod, ang taong itinuring kong pangalawang ama. Ang aking puso ay naging bato sa mga sandaling iyon. Ang kaligtasan ng anak mo ay binayaran mo ng aking buhay, Manuel. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa akin ni Isabela kapag nakuha niya ang kontrol sa korporasyon? May ibinigay silang pulang sobre sa akin, Francesca. Bago ko ibigay ang folder. Bulong ni Manuel habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Ngunit sinabi ng tauhan ni Isabela na ito ang magiging katapusan mo upang hindi ka na makagulo sa pamilya ilustre. Bago ko pa man maitanong kung nasaan ang pulang sobre, isang nakatutulig na tunog ng mga sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa rampang papasok ng paradahan.
Ang pulang liwanag ng kanilang mga ilaw ay nagsimulang sumayaw sa konkretong dingding ng basement. Sumasabay sa tunog ng mabilis na pagpreno ng mga gulong ng sasakyan na dumarating sa aming direksyon. "Patawarin mo ako, Francesca." Umiiyak na sabi ni Manuel habang mabilis siyang tumayo, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito patungo sa kabilang labasan. Iniwan ako mag-isa sa ilalim ng malamig at kumikislap na liwanag ng mga pulis na kasalukuyan nang nakapaligid sa akin. Ang nakakarinding tunog ng mga sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa konkretong dingding ng basement. Bumasag sa huling pag-asa ng katahimikan sa aking gabi. Bago ko pa man magawang sundan si Manuel, 4 na armadong pulis ang mabilis na humarang sa aking daan. Ang kanilang mga kamay ay nakalagay sa kanilang mga baril, habang ang pulang liwanag ng kanilang patrol car ay sumasayaw sa aking muka. Hindi nila ako dinala sa presinto. Sa halip, iginapos nila ang aking mga kamay sa aking likod at dinala ako pa itaas, diretso sa maranyang lobby ng Vargas Galleria. Alam ko ang laro ng aking madrasta. Nais ni Doña Isabela na maranasan ko ang pinakamataas na antas ng kahihiyan sa harap ng aking sariling mga empleyado at ng publiko bago niya ako tuluyang itapon. Ang lobby ay puno ng mga tao. Ang walang humpay na tunog ng pag-click ng mga kamera ng media at ang mabilis na pagsabog ng kanilang mga flash ay tila naging mga hampas ng kahihiyan na gustong sumira sa aking pagkatao. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Isabela Vargas. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno, mukhang isang matapang, ngunit ng mamalasakit na ina sa harap ng mga mamamahayag. Sa kanyang tabi ay may 2 lalaking nakasuot ng puting Amerikana, mga psychiatric doctor mula sa isang sikat at pribadong pasilidad. "Francesca, aking anak." Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng peking luha habang lumalapit sa akin sa harap ng mga kamera. "Look what you've done to yourself. Bakit mo ba ito ginagawa? Ever since your father died, your mental state has been declining. Delusional ka na, aking anak." Humarap si Isabela sa mga mamamahayag at sa hepe ng pulisya. Ipinapakita ang isang makapal na dokumento. "Huwag ninyo siyang saktan, pakiusap. Mayroon kaming opisyal na psychiatric certificate mula kay Dr. Alcantara. Francesca is suffering from severe clinical depression and delusional schizophrenia. She believes she owns this entire mall, to the point that she disguised herself as a janitress and attacked customers in the food court earlier." Sa likod ni Isabela, dahan-dahang lumabas sina Diego at Sofia. Ang ngiti sa mukha ni Sofia ay puno ng tagumpay, habang nakakapit sa braso ng aking asawa. "Yes, officer," sabat ni Diego. Itinaas ang kanyang boses upang marinig ng lahat ng mamamahayag. "Sinasaktan niya ang aking ina kanina. She was throwing things and screaming at the food court. Napakadelikado niya para sa publiko. Nasisira na ang kanyang ulo dahil hindi niya matanggap na naghain ako ng diborsyo dahil sa kanyang pagnanahaw sa aming pamilya." "Aw, poor Francesca." Bulong ni Sofia na may huwad na habag sa kanyang boses. "Nasisira na talaga ang ulo niya dahil sa inggit sa akin. Please, dalhin ninyo na siya sa ospital upang magamot ang kanyang baliw na isip." Isang pulis ang humawak ng marahas sa aking braso. Pilit akong hinihila patungo sa labasan. "Sumama ka na sa amin ng maayos, ma'am. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng mata ng tao na nakatutok sa akin. Naghihintay ng aking pagsigaw o pag-iyak. Ngunit hindi ko sila pinagbigyan. Sa halip na magpumiglas, dahan-dahan, ngunit may matatag na lakas kong binawi ang aking braso mula sa pagkakahawak ng pulis. Itinuwid ko ang aking likod at tumingin ng diretso sa kanila. "Huwag ninyo akong hawakan." Ang aking boses ay mahina, ngunit may kakaibang otoridad na naging sanhi ng pag-atras ng pulis. Kaya kong lumakad ng mag-isa. Itinaas ko ang aking kamay upang ayusin ang aking buhok na bahagyang humarang sa aking mukha. Sa ilalim ng matitinding ilaw ng lobby,
Ang liwanag ay tumama sa isang pilak na signet ring na nakasuot sa aking gitnang daliri. Ito ang orihinal na singsing ng aking ama. Ang simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Vargas na binuo kasabay ng pundasyon ng mall na ito. Isang bagay na akala ng lahat ay nawala na noong araw ng kanyang kamatayan. Napatigil si Doña Isabela. Ang kanyang peking luha ay biglang napalitan ng matinding gulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa aking daliri. Saan mo nakuha ang singsing na yan, Francesca? Nasaan ang orihinal na dokumento ng iyong ama? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa takot na baka mabulgar ang kanyang maruming lihim. Hindi ko siya sinagot. Binigyan ko lamang siya ng isang maliit, malamig na ngiti bago ko dahan-dahang tinungo ang pintuan ng lobby. Sumasabay sa mga pulis ng may dignidad ng isang reyna na kasalukuyan lamang naglalakad sa kanyang sariling palasyo. Inilabas nila ako sa main entrance ng mall, kung saan naghihintay ang patrol car sa ilalim ng malamig na ulan ng Maynila. Binuksan ng pulis ang pinto ng sasakyan at pilit akong pinapapasok. Ngunit bago pa man ako makaupo sa loob, ang tunog ng kumaskas na gulong ng isang mabilis na tumatakbong itim na sasakyan sa basang semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang maranyang itim na sedan ang biglang humarang sa tapat ng patrol car ng pulis. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula roon ay bumaba si Lorenzo Rojas. Ang kanyang hawak na makapal na folder ay dahan-dahan niyang itinaas sa harap ng hepe ng pulisya habang ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukhang walang emosyon. Bitawanin niyo siya. Malakas na utos ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay may kapangyarihan ng batas. I have a temporary restraining order and an immediate bail release signed by the Regional Trial Court. Any officer who touches my client after this second will face direct administrative and criminal charges for unlawful detention. Ang maliit at madilim na silid ng interogasyon sa loob ng presinto ay kumakalat ng amoy ng lumang papel, semento, at tila na panis na kape. Ang tunog ng bakal na upuan na kumaladkad sa semento ay bumasag sa katahimikan nang maupo ako sa harap ng malamig na lamesa. Bagamat tinanggal na ang mga posa sa aking mga kamay, ang lamig ng bakal ay tila naiwan pa rin sa aking balat. Bumukas ang pinto at pumasok si Lorenzo Rojas. Isinara niya ito ng dahan-dahan, hinubad ang kanyang basang Amerikana at isinabit sa likod ng pinto, bago inilapag ang isang mamahaling leather na briefcase sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat kilos niya ay may kasamang tumpak na kalkulasyon, tulad ng isang manlalaro ng chess na alam na ang susunod na 10 galaw ng kanyang kalaban. Inilabas niya ang mga dokumento ng aking pansamantalang paglaya at inilagay sa harap ko. Pirmahan mo ito, Francesca. Pagkatapos nito, malaya ka na mula sa maruming kulungan na ito. Sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Isang tunog na typical para sa isang abogado na nasanay na sa mga madidilim na bahagi ng batas. Tiningnan ko ang papel, ngunit hindi ko agad hinawakan ang panulat. Bakit mo ako tinutulungan, Attorney Rojas? Hindi naman kita kilala at siguradong hindi ka murang abogado. Ngumiti si Lorenzo, isang maliit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. You are Francesca Vargas, ang nag-iisang anak ng yumaong si Francisco Vargas. Alam kong 3 taon ka nang napapanggap bilang janitress dito upang mag-imbestiga. At alam ko rin kasalukuyang na-freeze ni Doña Isabela ang lahat ng account mo gamit ang pekeng psychiatric certificate na yan. Sumandal siya sa kanyang upuan, pinagsalikop ang kanyang mga daliri. I can get you out. I can destroy Isabela's fake medical diagnosis and restore your name. But I don't work for charity, Francesca. Kapag nabawi natin ang Vargas Galleria mula sa kamay ng madrasta mo, I want 30% of the corporate shares of the mall. 30%? Bahagyang tumaas ang sulok ng aking labi sa isang malamig na merienda. Napakataas ng presyo mo para sa isang pirasong TRO, attorney. Vargas Galleria is worth billions. Yes, but right now you are a registered psychiatric patient
who is worth absolutely nothing to the law. Mabilis niyang sagot. May kasamantalas na tila isang kutsilyong gustong sumugat sa aking natitirang pag-asa. Without me, bukas na bukas din ay ipapakulong ka ni Isabela sa loob ng isang pribadong pasilidad kung saan hinding-hindi ka na makakalabas. Tiningnan ko ng malalim ang kanyang mga mata. Ang kulay abong mga mata ni Lorenzo ay may dalang misteryo. Ngunit meron ding nagpupuyos na pot na pamilyar sa akin. Ang galit ng isang taong naging biktima rin ng pagkakanulo. Ang apelyidong Rojas ay naging sanhi ng mabilis na pag-alala sa aking isipan. Sa lumang talaarawan ng aking ama, may isang pangalang Rojas na binanggit na dumanas ng matinding kawalan ng katarungan dahil sa kasakiman ni Doña Isabela taon na ang nakakaraan. Rojas, ikaw ba ang batang iniwan sa dilim ng babaeng yun? Tanong ko sa aking sarili. Habang pinag-aaralan ko ang kanyang mukha, napansin ni Lorenzo ang aking tuyong labi. Kumuha siya ng plastic na pitchel sa gilid, nagbuhos ng malamig na tubig sa isang baso. Ngunit sa halit na inumin ito, dahan-dahan niyang inurong ang baso patungo sa aking direksyon. Uminom ka muna, tuyo na ang labi mo. Ang maliit na kilos na ito nang hindi sinasadyang pagmamalasakit ay nagpakita ng isang maliit na lamat sa kanyang tila yelong personalidad. Kinuha ko ang baso, uminom ng kaunti, bago ko dahan-dahang inurong ang papel ng kasunduan pabalik sa kanya. I reject your offer, Attorney Rojas, malamig kong sabi, na naging sanhi ng bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Hindi ako papayag na maging tauhan ng sarili kong abogado. I will give you 15% of the corporate shares, plus direct legal control of Doña Isabela's personal frozen assets once we send her to prison. In exchange, you will sign a proxy agreement that gives me absolute voting rights over your shares. You will work with me, not above me. Napatitig si Lorenzo sa akin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Pagkatapos ng ilang sandali ng matinding pagtutuos ng aming mga mata, dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang gintong pluma mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at inilapag sa tapat ko. Impressive. You really are Francisco's daughter. Bulong niya. May kasamang respeto sa kanyang tinig. Sige, I'll take the 15% and Isabella's personal assets. Deal. Inabot ko ang aking kamay upang kunin ang pluma. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, sumandal si Lorenzo nang bahagya patungo sa aking direksyon. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong na bumasag sa aking natitirang pakiramdam ng seguridad. By the way, you should sign that quickly, Francesca. Dahil habang nakaupo ka rito at nakikipagtawaran sa akin, Diego and Sofia are already fast-tracking their plans. They are preparing a grand wedding ceremony inside the main atrium of Vargas Galleria next week to celebrate their new partnership and your permanent mental confinement. Napatigil ang aking kamay sa ibabaw ng papel. Ang gasgas na tunog ng dulo ng pluma na sumayad sa ibabaw ng tuyong papel ay gumawa ng isang mahabang guhit, habang ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng gabi. Matapos ang mabilis na pag-alis sa presinto, dinala ako ni Lorenzo sa isang tagong mansyon sa bulubunduking bahagi ng Antipolo. Ang gabi doon ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang banayad na patak ng ulan sa mga dahon at ang mahinang ugong ng hangin mula sa labas. Upang hindi makatawag ng pansin, walang nakabukas na malalakas na ilaw sa bahay, kundi ang ilang kandila sa ibabaw ng lamesa sa loob ng silid-aklatan na puno ng amoy ng lumang kahoy at mahogany. Inilatag ni Lorenzo ang mga makapal na folder at mga corporate ledger sa harap ko. Ang liwanag ng isang solong kandila na sumasayaw sa dingding ng madilim na silid ay nagbigay ng mahahabang anino sa aming mga mukha habang sinisimulan namin ang pagpaplano ng aming ganti. Bakit ganito na lang ang galit mo kay Doña Isabela, Lorenzo? Direktang tanong ko habang nakatitig sa kanya. Hindi sapat ang 15% ng shares upang maging dahilan para kalabanin mo ang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa. Napatigil si Lorenzo sa kanyang pagsusulat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang panulat at sa unang pagkakataon,
Nakita ko ang pagkawala ng kanyang malamig na profesional na maskara. Isabella is not just a greedy stepmother, Francesca. Bulong niya. Ang kanyang boses ay may kasamang matinding puot na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. She is my biological mother. Iniwan niya ako sa isang maruming ampunan noong 5 taong gulang pa lamang ako upang pakasalan ang mayaman mong ama at makapasok sa mataas na lipunan. Para sa kanya, ako ay isang pagkakamali ng nakaraan na kailangan niyang ibaon sa limot. Ipinikit niya ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Lumaki ako na kailangang ipaglaban ang bawat piraso ng tinapay habang siya ay nagpapasasa sa yaman ng pamilya mo. Ang dugo niya na nananalaytay sa aking mga ugat ay isang sumpa na hinding-hindi ko matatanggap hanggat hindi ko nakukuha ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Napatitig ako sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang sarili ko kay Lorenzo, 2 sugatang kaluluwa na parehong pinagkaitan ng katarungan ng iisang babae. Ang matinding kawalan ng tiwala na nararamdaman ko kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang tahimik, ngunit matatag na alyansang binuo mula sa parehong sugat. Habang kapwa namin inaabot ang isang particular na corporate ledger upang pag-aralan, ang aming mga daliri ay panandaliang nag-touch. Ang pisikal na kontak na iyon, bagamat maikli, ay nagdulot ng isang hindi inaasahang init. Isang matinding kaibahan sa malamig na ulan sa labas. Naramdaman ko ang mabilis na paghinto ng aking hininga bago ko dahan-dahang binawi ang aking kamay. We are here for business, Attorney Rojas. Seryoso kong sabi. Pilit na ibinabalik ang aking profesional na tono upang hindi madala ng emosyon. Let's not let personal feelings cloud our strategy. Tumango si Lorenzo. Isang maliit na anino ng pagkabigo ang dumaan sa kanyang mga mata bago muling bumalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Sige. This is the financial ledger of Vargas Galleria. Diego and Sofia have been embezzling at least 5 million pesos weekly through dummy cleaning agencies and suppliers upang pundohan ang kanilang marangyang pamumuhay at mga utang sa kasino ni Diego. Kung iniwan ka ng ina mo noong bata ka pa, paano mo naisa katuparan ang pag-aaral mo sa ibang bansa? Tanong ko, may kasamang pagtataka. Napatitig si Lorenzo sa kandila. Isang hindi kilalang donor ang nagbayad ng lahat ng aking tuition mula noong kolehiyo hanggang sa makatapos ako sa Harvard. Ang mga tseke ay laging nagmumula sa isang lihim na bank account sa Switzerland. Hinding-hindi ko nalaman kung sino siya. Isang malaking katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ngunit bago ko pa man ito mapag-isipan ng malalim, dahan-dahan kong nilitratuhan ang sumunod na pahina ng dokumento tungkol sa land registry ng aking ama sa Tagaytay. Napatigil ako. Ang aking hininga ay tila nabitin sa aking lalamunan nang makita ko ang isang particular na dokumento ng paglilipat ng lupa. Sa pinakaibaba ng papel, nakasulat ang pamilya na pirma ni Manuel bilang saksi. Naglilipat ng pagmamay-ari ng lupain ng aking ama patungo sa isang dummy company na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Sofia Santillan. Habang ang dilim ay patuloy na bumabalot sa Antipolo, ang Makati naman ay nagniningning sa ilalim ng mga marangyang ilaw ng isang sikat na bridal boutique. Sa loob ng silid na amoy lavender at puno ng mga mamahaling salamin, nakatayo si Sofia sa ibabaw ng isang pedestal, nakasuot ng isang napakagandang pangkasal na gawa sa mamahaling lace at sutla. Sa tabi niya, masayang pumapalakpak si Doña Amalia habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay puno ng sigla, walang bakas ng matinding sakit sa bato na muntik nang kumuha sa kanyang buhay 2 taon na ang nakakaraan. Ang lakas at buhay na tinatamasa niya ngayon ay dahil lamang sa isang bagay. Ang aking bato na kasalukuyang tumitibay sa loob ng kanyang katawan. Oh, Sofia, aking anak, you look like a real heiress. Bulong ni Amalia, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang inaayos ang laylayan ng pangkasal ni Sofia. Mabuti na lang talaga we got rid of that bad luck, Francesca. Siya ang sumpa sa pamilya natin. Isipin mo, ilang taon siyang naging janitress dito.
pero wala man lang na itulong sa atin, kundi ang dalhin tayo sa kahihiyan. Tita, are you sure we won't have trouble with Francesca's frozen assets? Tanong ni Sofia, may kasamang mali siya sa kanyang boses habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Baka gumawa pa ng paraan ang babaeng yan upang bawiin ang Vargas Galleria. Don't worry, Iha. Tumawa si Amalia. Ang tunog ng kanyang tawa ay puno ng kawalang utang na loob. Once Isabella declares her permanently insane next week, Diego will be her legal guardian. Lahat ng pera niya, ang trust fund niya, at ang mga natitirang ari-ariya ng ama niya ay mapupunta sa atin. We can finally buy that rest house in Tagaytay. Ang tunog ng talim ng gunting na gumugupit sa mamahaling tela ng pangkasal ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa loob ng butik. Isang matalim na tunog na tila nagpapakita ng kawalan ng puso ng mga taong akala ko ay aking pamilya. Samantala, sa isang tagong coffee shop malapit sa Antipolo, palihim akong nakipagkita kay Ate Brenda. Ang kanyang mukha ay puno ng nagpupuyos na galit habang ibinabahagi sa akin ang bawat balita mula sa pamilya ilustre. Francesca, nagpapakasasa sila sa Makati gamit ang pera mo. Bulong ni Ate Brenda. Ang kanyang mga kamay ay nakayukom sa ibabaw ng lamesa. Sinasabi ni Doña Amalia sa mga kaibigan niya na mabuti na lang daw at iniwan ka na ni Diego dahil baog ka at malas. At may nakita rin ako sa kanilang basura. Mga bote ng imported na gamot na palihim na binibili ni Amalia. Nang umalis si Ate Brenda, bumalik ako sa lihim na mansyon ni Lorenzo. Umupo ako sa gilid ng bintana habang pinapanood ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking manipis na janitress shirt at hinawakan ang mahaba at tuyong pilat sa aking kaliwang bahagi ng katawan. Naalala ko ang araw ng operasyon. Ang nakasisilaw na puting ilaw ng operating room, ang matinding sakit ng paggaling, at ang aking pagmamahal kay Diego na naging sanhi upang ibigay ko ang aking sariling bato nang hindi nagpapakilala upang hindi masira ang sirena ng kanyang pamilya. Ginawa ko ang pinakamalaking sakripisyo para sa kanila. Nulit para sa kanila, ako ay sa dumi lamang na madaling itapon pagkatapos pakinabangan. Hinawakan ko ang pilat ng mahigpit. Ang hawak na ito ay hindi dahil sa sakit, kundi bilang isang matigas na paalala ng aking nakaraang katangahan na hinding-hindi ko nahahayaang mangyari muli. Ang pamilyang ilustre ay nabubuhay sa aking dugo at oras na upang bawiin ko ang bawat piraso ng aking buhay na kanilang ninakaw. Tiningnan ko ang pangalan ng gamot na nakuha ni Ate Brenda mula sa basura ni Amalia. Napatitig ako sa pangalan. Hindi ito anti-rejection meds na karaniwang iniinom ng mga sumailalim sa kidney transplant. Ito ay isang uri ng heavy immunosuppressant na ginagamit para sa mga pasyenteng may malalang autoimmune disease na pilit na itinago ni Amalia sa amin. Bakit niya iniinom ang gamot na ito na maaring sumira sa bagong bato na ibinigay ko sa kanya? Bago ko pa man mahanap ang sagot, ang aking telepono ay biglang nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula kay Lorenzo ang lumabas sa screen. We located Dr. Alcantara at a private safe house near Ninoy Aquino International Airport. Isabella's men are prepping him for a private flight to Singapore in 2 hours. We must move now. Ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan ni Lorenzo sa ibabaw ng basang skyway patungong paliparan ay tila nakikipagkarera sa oras. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang banayad na tunog ng mga wiper na nagpupunas ng ulan sa windshield. Sa tulong ng mga koneksyon ni Lorenzo sa seguridad ng paliparan, mabilis naming napasok ang pribadong executive lounge ng Ninoy Aquino International Airport. Doon, sa isang sulok ng silid na may amoy ng mamahaling pabango at katad, nakita namin si Dr. Alcantara. Hawak niya ang kanyang passport at isang maliit na maleta. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo. Dr. Alcantara, ang aking boses ay naging sanhi ng mabilis na paglingon ng doktor. Ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay nang makita niya ako na nakasuot na ng isang selyadong business suit.
malayo sa janitress na kanyang pinakitunguhan sa kanyang klinika. Francesca, Attorney Rojas, paano ninyo nalaman? Nanginginig niyang tanong. Sinisikap na itago ang kanyang maleta sa kanyang likod. Inilapag ni Lorenzo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa sa tapat ng doktor. This is a direct petition for the immediate revocation of your medical license, Doctor. Kasama rito ang kasong falsification of public documents at obstruction of justice. Kapag hindi ka nagsalita ngayon, sisiguraduhin kung sa kulungan ka natutuloy sa halip na sa Singapore. Nayak si Dr. Alcantara. Napaupo siya sa sofa habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding takot. Patawad, Francesca. I was forced. Doña Isabela paid me 10 million pesos. At pinagbantaan niya ang buhay ng pamilya ko kung hindi ko pipirmahan ang psychiatric certificate na nagsasabing may schizophrenia ka. Tiningnan ko ang doktor na pawis sa harap ko. Kinuha ko ang isang mamahaling sutlang panyo mula sa aking bulsa at dahan-dahan itong inabot sa kanya. Isang malamig, ngunit sibilisadong kilos ng aking kapangyarihan na naging sanhi ng mas malalim na takot sa kanyang mga mata. Kunasan mo ang pawis mo, doktor, banayad kong sabi. Ngunit ang bawat salita ay may dalang talas ng isang utos. You will need a clear head. Dahil bukas na bukas din, you will testify before the board and the court about Isabella's maruming lihim. Samantala, sa loob ng engrandeng atrium ng Vargas Galleria, kasalukuyang nagaganap ang isang press conference. Nakatayo sina Diego at Sofia sa harap ng isang malaking banner na may nakasulat na Vargas Galleria, The New Horizon Project. Ang walang humpay na pag-click ng mga kamera ng media at ang mabilis na pagsabog ng kanilang mga flash ay sumasabay sa masayang ngiti ni Sofia habang hawak ang mikropono. We are bringing Vargas Galleria to the international stage. Masayang pahayag ni Sofia sa mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. With my marketing vision and Diego's brilliant leadership, the Vargas family's legacy is in safe hands. Malapit na nating simulan ang bagong yugto ng mall na ito. Si Diego naman ay nakatayo sa tabi niya, mukhang isang tunay na hari na nagpapakasasa sa tagumpay na hindi naman sa kanya. Ganap na walang kamalay-malay na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay dahan-dahan ng gumuguho. Sa parking area ng paliparan, humarap ako kay Lorenzo habang papalapit sa kanyang sasakyan. Lorenzo, ihanda mo ang lahat ng dokumento upang i-freeze ang mga frozen assets order laban sa akin. Send Dr. Alcantara's signed confession directly to the bank's board and the Securities and Exchange Commission. Bukas ng umaga, we will pull the rug under their feet. Tiningnan ako ni Lorenzo nang may malalim na paghanga sa kanyang mga mata. Napagtatanto na ang janitress na kanyang iniligtas ay ang tunay na reyna ng Vargas Galleria. Habang naglalakad kami patungo sa VIP parking area kung saan medyo madilim, napatigil ako. Ang ulan ay dahan-dahang naging mahina, ngunit ang lamig ng hangin ay tila nagdala ng isang hindi magandang pakiramdam. Sa lilim ng isang malaking konkretong pillar, nakita ko ang isang figura ng tao. Si Manuel! Siya ay may hawak na isang asul na folder. Ang kanyang muka ay may mga pasa at puno ng matinding takot habang nakatingin sa akin. Francesca, patawarin mo ako. Hawak ko ang tunay na... Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang dagundaw ng mabilis na pag-andar ng isang motorsiklo ay biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa dilim, isang lalaking nakasuot ng itim na helmet ang mabilis na naglabas ng baril. Ang tunog ng dalawang mabilis na putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa buong paradahan. Bumagsak si Manuel sa basang semento. Ang asul na folder ay nalaglag mula sa kanyang kamay habang ang motorsiklo ay mabilis na pinaharurot ng salarin palayo sa amin. Iniwan ang tunog ng kumaskas na gulong na sumira sa katahimikan ng gabi. Ang gabi sa Maynila ay tila naging kasing bigat ng tingga pagkatapos ng marahas na pagpatay kay Manuel sa paradahan ng paliparan.
Bago pa man dumating ang mga gwardiya ng paliparan, mabilis na pinulot ni Lorenzo ang duguang folder na hawak ng matanda, bago kami mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palayo sa duguang eksena. Kinabukasan, ang maranyang atrium ng Vargas Galleria ay napuno ng mga kilalang mamumuhunan, mamamahayag, at mga sikat na personalidad para sa paglulunsad ng bagong Horizon Project. Ang entablado ay napapalamutian ng mga pulang karpet at puting mga orchid, kung saan nakatayo sina Diego at Sofia na may hawak na baso ng champagne, puno ng kayabangan, habang kinakausap ang mga banyagang investor. Our projection shows a 200% return on investment once we clear the old maintenance divisions and replace them with high-end luxury brands. Masayang paliwanag ni Sofia. Ang kanyang boses ay naninibabaw sa bulwagan. We are bringing a new era of luxury to Vargas Galleria. Yes, we are optimizing our operational budget. No more waste. Dugtong ni Diego, nakataas ang kanyang ulo habang iniisip na siya na ang bagong hari ng mall. Ngunit sa loob ng main control room ng IT department ng mall, sa tulong ng susi at clearance na ibinigay ni Ate Brenda bilang senior maintenance supervisor, palihim na isinaksak ang isang flash drive na naglalaman ng mga dokumento ng pandaraya ni Diego at Sofia. Biglang nagbago ang mga giant high-definition screens sa likod ni Diego at Sofia. Sa halip na ang mga 3D architectural models ng bagong pakpak ng mall, ang buong atrium ay napuno ng mga malalaking larawan at dokumento. Una, ang mga orihinal na promissory notes ni Diego mula sa mga ilegal na casino syndicate sa labas ng bansa na nagpapakita ng kanyang utang na umabot sa 150 milyong piso. Pangalawa, ang mga bank transfer receipts ni Sofia na nagpapakita na ang pera mula sa Vargas Charity Fund ay direktang inilipat sa kanyang personal na account upang ipambili ng kanyang penthouse condo sa Makati. Ang buong bulwagan ay napuno ng matinding bulungan at gulat. Ang mga mamamahayag ay mabilis na nag-angat ng kanilang mga kamera, walang humpay ang pag-click ng mga flash habang itinutuon ang mga ito sa namumutlang mukha ni Diego. Oh my God, Diego, do something! Ang mga reporter, they are asking about the condo! Nanginginig na bulong ni Sofia. Sinisikap na itago ang kanyang mukha mula sa mga kamera habang pilit na numingiti. What is the meaning of this, Mr. Ilustre? Malakas na tanong ng isang banyagang mamumuhunan na tumayo mula sa kanyang upuan. Is this where our investment money is going? To your casino debts and your mistress's luxury condo? Sa ikalawang palapag ng atrium, nakatayo ako sa lilim ng isang malaking glass railing, nakasuot ng isang madilim na Amerikana upang hindi makilala. Mula sa aking pwesto, tahimik kong pinanood ang pagbagsak ng kanilang hiya sa harap ng publiko. Ang mukha ni Diego na dating puno ng kayabangan ay kasalukuyan ng basang-basa ng malamig na pawis habang sinisikap na umiwas sa mga tanong ng media. Ang kasiyahan ng unang pagyanig na ito ay tila isang matamis na katarungan na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Sa likod ng entablado, sa loob ng executive dressing room, galit na itinapon ni Doña Isabela ang kanyang leather bag sa lamesa. Kinumpronto niya si Diego at Sofia nang may nagpupuyos na put. You incompetent fools! Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. I told you to clean up your mess before this launch. How did these documents get onto the main IT server? Tita Isabela, I swear I don't know! Nautala sagot ni Diego, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. The IT security was supposed to be locked. Walang sinuman ang may access sa control room, kundi ang manatauhan mo. Isang malaking katanungan ang pumasok sa aking isipan habang nakatayo sa pasilyo kasama si Lorenzo. Bakit hindi nakialam ang IT security team ni Doña Isabela upang pigilan ang pagpapalabas ng mga dokumento sa kabila ng kanyang malawak na kapangyarihan? Napagtanto ko na si Lorenzo ay may mas malalim pang laro na hindi ko pa ganap na alam. Isang shadow play na dahan-dahang naglalagay kay Isabela sa isang patibong. Inabot ni Lorenzo sa akin ang duguang sulat na nakuha niya mula sa bulsa ni Manuel bago ito tuluyang bawian ng buhay.
Binuksan ko ito habang nagkakagulo sila, Francesca. You need to read this. Dahan-dahan kong binuksan ang sulat. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binabasa ko ang sulat kamay ni Manuel. Ito ay isang opisyal na pag-amin. Ang aking ama, si Francisco Vargas, ay hindi namatay sa atake sa puso. Siya ay dahan-dahang nilalason sa loob ng 6 na buwan gamit ang isang banyagang uri ng digitalis toxin na may mataas na antas ng pagkasira sa puso. At si Doña Isabela ang siyang palihim na nag-order ng lason mula sa isang black market source. Ang unti-unting pagpatay-sinde ng mga ilaw sa buong bulwagan ng mall ay tila naging kasabay ng pagdidilim ng aking mundo, habang ang katotohanan ng pagkamatay ng aking ama ay tuluyan ng nabuksan sa aking mga kamay. Ang tahimik na silid-aklatan sa Antipolo ay napuno ng lamig ng gabi habang nakatitig ako sa duguang sulat ni Manuel. Ang bawat salita tungkol sa pagkalaso ng aking ama ay tila isang matalim na yelo na sumasaksak sa aking puso. Humarap ako kay Lorenzo. Ang aking mga mata ay naging kasing talas ng isang patalim habang hinahanap ko ang katotohanan sa kanyang mukha. Bakit na yon mo lang ibinigay ito sa akin, Lorenzo? Direktang tanong ko. Ang aking boses ay may kasamang matinding puot. Did you know all along? Ginamit mo ba ang kaso ko upang executes ang sarili mong ina, si Doña Isabela, nang hindi ko nalalaman? Lumapit si Lorenzo sa malaking bintana. Pinapanood ang makikislap na ilaw ng Maynila sa malayo bago siya dahan-dahang lumingon sa akin. Ang kanyang kulay abong mga mata ay puno ng isang madilim at nagpupuyos na puot. Hindi ko alam ang tungkol sa lason, Francesca. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginghinig sa matinding emosyon. Si Manuel lamang ang nakakaalam ng maruming lihim na iyon hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit oo, nais kong sirain si Isabela. Noong bata ako, matapos niyang pakasalan ang mayaman mong ama, napagtanto niya na ang pagkakaroon ko ay isang malaking banta sa kanyang reputasyon. Nagpadala siya ng mga tauhan upang sunugin ang ampunan kung saan ako nakatira, upang tuluyang burahin ang anumang bakas ng kanyang nakaraan. Ipinakita niya ang kanyang mga palad na may mga maliit na pilat. I survived, Francesca. Ako ang pagkakamali na nakalimutan niyang patayin. Habang 30 taon siyang nagpapakasasa sa karanyaan ng pamilya mo, ako naman ay lumaki sa dilim. Nais kong mawala sa kanya ang imperyong binuo niya mula sa ating mga dugo. Lumapit ako sa kanya. Ang pader ng kawalan ng tiwala sa pagitan namin ay tuluyang naglaho sa mga sandaling iyon. Kami ay 2 biktima ng iisang halimaw. 2 kaluluwang naghahanap ng katarungan sa ilalim ng iisang bubong. Inilapag ko ang aking kamay sa ibabaw ng malamig na lamesang mahogany. Dahan-dahang lumapit si Lorenzo at sa ilalim ng madilim na liwanag, ang kanyang mainit at matatag na kamay ay dahan-dahang humawak sa aking kamay. Isang tahimik na panunumpa ng katapatan na walang hinihinghing kapalit. We will end this, Francesca. Bulong niya. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa aking mga mata. Magkasama tayo hanggang sa huli. Tumango ako. Tinatanggap ang kanyang hawak ng walang pag-alinlangan. Samantala, sa loob ng maranging apartment ni Sofia sa Makati, ang katahimikan ay binuwag ng matinding sigawan at pag-aaway ni Diego at Sofia. Nagkakagulo ang dalawa habang mabilis na itinapon ni Diego ang kanyang mga damit sa loob ng malaking maleta. Kasalanan mo to, Diego! Sigaw ni Sofia. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Nadamay ako sa mga utang mo sa kasino. My reputation is ruined. If I go down, isasama kita. Huwag mo akong sisihin, Sofia. Galit na sagot ni Diego habang pilit na isinasara ang maleta. You were the one who told me to transfer the land registry. Na yon ay hinahanap na ng pulis si Dr. Alcantara. We need to leave the country before everything falls apart. Ang kanilang huwad na pagmamahal ay tuluyang naglaho, tulad ng bula sa harap ng matinding takot at kawalan ng pera, nagpapakita ng kanilang mababang uri ng pagkatao.
Anong lihim na kasunduan na ginawa mo sa mga matatandang miyembro ng board ng Vargas Galleria ngayon? Tanong ko kay Lorenzo, habang nakatitig sa aming mga hawak na dokumento. Ngumiti si Lorenzo. I gave them a choice. To stand with a murderer like Isabela, or to preserve their wealth and future with the true heiress of Vargas. Ngunit meron pa tayong isang bagay na kailangang makuha bago ang malaking pagpupulong bukas. Bago pa man siya makapagsalita muli, ang vibrating na tunog ng telepono sa ibabaw ng glass table ay bumasag sa katahimikan ng silid. Ang screen ay nagpakita ng pangalan, Doña Isabela. Sinagot ni Lorenzo ang tawag at inilagay ito sa speaker. Ang malamig at mayabang na boses ng aking madrasta ay umalingaw-ngaw sa buong silid aklatan. Lorenzo, aking anak. Bulong ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng maruming manipulasyon. I know you are the one behind Francesca. I am offering you 50% of my personal wealth and the chairmanship of the board of Vargas Galleria. Leave Francesca to me, and you will finally have the mother and the empire you deserved. Matapos talikuran ni Lorenzo ang mapanlilang na alok ng kanyang ina sa pamamagitan ng isang malamig at walang awang pagtawa, ang aming mga hakbang ay tuluyan ng umabot sa huling araw ng paghuhusga. Sa loob ng marangyang boardroom sa ika-50 palapag ng Vargas Galleria Tower, ang mga matataas na miyembro ng Board of Directors ay kasalukuyan ng nagtitipon. Sa gitna ng lamesang mahogany, nakaupo si Doña Isabela na mukhang isang reyna ng kasamaan, habang si Diego na nakasuot ng bagong gupit na suit ay nakangiti sa tabi ni Sofia. With the court declaring Francesca incompetent, we can now proceed with the merger. Masayang pahayag ni Diego, habang hawak ang panulat upang pirmahan ang dokumento na magkatalaga sa kanya bilang bagong managing director ng mall. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng kanyang panulat sa papel, ang malalaking pintuan ng boardroom ay biglang bumukas ng malawak. Ang tunog ng mararahas at matatag na mga hakbang sa ibabaw ng makintab na sahig na marmol ay bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok ako. Ang aking suot na pulang terno ay nagniningming sa ilalim ng mga ilaw, nagpapakita ng isang aura ng kapangyarihan at pagiging tunay na reyna na walang sinuman ang maaaring humadlang. Kasunod ko si Lorenzo Rojas, na pinaliligiran ng 4 na armadong ahente ng National Bureau of Investigation. Francesca! Gulat na tumayo si Doña Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. You belong in a psychiatric hospital. Security, get this crazy woman out of my boardroom. This boardroom belongs to me, Isabela. You are just a guest here, malamig kong sagot. Ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sapat upang patigilin ang bawat miyembro ng board. Inilapag ni Lorenzo ang isang makapal na selyadong folder sa harap ng bawat direktor. Ang temporary restraining order laban sa psychiatric certificate ay inilabas na ng Korte Suprema kahapon pa. Here is the Certified Declaration of Mental Fitness, signed by the Chief of the National Mental Health Institute. Dahan-dahan ko namang inilagay ang orihinal na di pasipikadong testamento ng aking ama sa tapat ni Isabela. And this is my father's real will. Ang kopya na ipinakita mo, Isabela, ay napatunay ang peking pirma. My father left 100% of the voting shares and the ownership of Vargas Galleria to me. Bago pa man makasigaw si Isabela, binuksan ng mga ahente ng NBI ang pinto sa gilid at ipinasok si Dr. Alcantara na nakapangko sa pagitan ng 2 pulis. Ang mukha ng doktor ay puno ng takot habang nakatitig kay Isabela. Doña Isabela paid me 10 million pesos to falsify the psychiatric report of Francesca Vargas. Nanginginig na testimonya ng doktor sa harap ng buong board. At pinagbantaan niya ang buhay ng aking mga anak kung hindi ko gagawin ang kanyang utang. Ang buong boardroom ay napuno ng napinding bulungan at gulat ng mga direktor. Namutla si Diego, habang si Sofia naman ay napakapit ng mahigpit sa kanyang upuan sa matinding takot. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa dulo ng lamesa. Sa pinakamalaki at mataas na silyang gawa,
sa katad na dating pagmamay-ari ng aking ama. Hinila ko ang upuan at naupo ako roon ng may regalong dignidad ng isang tunay na may-ari. Isa-isa, ang mga matatandang direktor na nakipagkita kay Lorenzo kahapon ay dahan-dahang nag-iwas ng tingin at yumuko sa akin bilang paggalang sa tunay na tagapagmana ng Vargas Galleria. Francesca, please! Tumayo si Diego. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagmamakaawa habang lumalapit sa akin. Sinuwerte lang ako. I was pressured by my mother. Si Sofia ang nagplano ng lahat ng ito. Francesca, mahal kita. Please give me another chance. Tiningnan ko siya ng may patay at walang awang mga mata. Sino ka? Hindi kita kilala. Ibinaba ko ang aking kamay bilang senyas sa mga gwardiya. Guards, escort this trash out of my building. Mabilis na kinaladkad ng mga security guards sina Diego at Sofia palabas ng boardroom, habang si Sofia ay nagpupumiglas at sumisigaw sa matinding takot. Isang eksenang naging sanhi ng lubos na kasiyahan para sa aking nagdaang kahihiyan. Lumapit ang mga ahente ng NBI kay Doña Isabela upang serves ang kanyang warrant of arrest para sa kasong falsification, attempted kidnapping, at ang pagpatay kay Manuel. Ang matalim at metalikong tunog ng paglock ng posas sa kanyang mga kamay ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na nagmarka ng katapusan ng kanyang kasamaan. Ngunit bago siya tuluyang ilabas ng mga pulis, huminto si Isabela sa tapat ni Lorenzo. Isang mapanganib at nakatatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, at sumandal siya ng bahagya upang bumulong sa kanyang tainga. You think you won, Lorenzo? You think you destroyed me? Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang gumapang sa hangin. Ang hindi kilalang donor na nagbayad ng pag-aaral mo sa Harvard, hindi si Francisco Vargas ang nagbigay niyan. It was the man who killed him. And his name is... Ibinulong niya ang isang particular na pangalan sa tainga ni Lorenzo. Ang mukha ni Lorenzo ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang kulay abong mga mata ay napuno ng isang matinding at hindi maipaliwanag na takot, habang ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa kanyang kinatatayuan. Ang pagbaba ni na Diego at Sofia sa lobby ng Vargas Galleria ay naging isang pampublikong palabas ng kahihiyan. Ang walang humpay na pag-click ng mga kamera ng media at ang mabilis na pagsabog ng kanilang mga flash ay sumalubong sa kanila habang inalalabas sila ng mga ahente ng NBI. Si Sofia ay sumisigaw. Simisikap na takpan ang kanyang muka gamit ang kanyang mga posas. Habang si Diego naman ay umiiyak na parang bata, humihingi ng tulong sa mga taong dati niyang pinakitunguhan ng may kayabangan. Diego ang magnanakaw! I was set up! Sigaw ni Sofia sa mga mamamahayag, habang pilit na itinutulak si Diego palayo sa kanya. Hindi ko alam ang tungkol sa pondo ng charity. Francesca, patawarin mo ako. Please, have mercy. Pagmamakaawa ni Diego patungo sa itaas na palapag. Ngunit ang kanyang mga tinig ay mabilis na nilamon ng ingay ng mga sirena ng pulis. Habang naglalakad ako pababa sa mga hagdanan ng Vargas Galleria, sinalubong ako ng malamig na hangin ng labas. Doon, sa tapat ng malaking pintuan, biglang nakalagpas si Doña Amalia sa linya ng seguridad. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay maputla at puno ng matinding takot habang mabilis siyang lumuhod sa aking harapan. Inabot niya ang laylayan ng aking pulang terno, mahigpit na humawak, habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa basang semento. Francesca, pakiusap! Utang na loob! Buhay ko ang utang ko sa'yo! Tinanggap ko ang bato mo upang mabuhay. Patawarin mo kami ni Diego. We will leave the country. Hinding-hindi na kami babalik. Pakiusap! Tiningnan ko ang babaeng dating nagpahirap sa akin. Ang babaeng dumanas ng karangyaan mula sa aking sariling dugo at laman. Ang aking mukha ay nanatiling walang emosyon. Ang aking tinig ay naging kasing lamig ng yelo sa hangin. Ibinigay ko ang aking dugo at laman upang mabuhay ka, Amalia. Seryoso kong sabi.
ang aking boses ay sapat upang patigilin ang kanyang pag-iyak. Ang buhay mo ay sa akin. Ngunit ang dangal mo at ng anak mo ay hinding-hindi na maibabalik ng kahit anong sakripisyo. Nabubuhay ka sa aking bato, ngunit mamamatay ka sa sarili mong kahihiyan. Mabilis kong binuwi ang aking terno mula sa kanyang maruming hawak at dahan-dahang naglakad palayo. Iniwan siyang umiiyak sa basang semento habang hinaharang ng mga gwardiya ang kanyang pagmamakaawa. Bumalik ako sa loob ng executive office ng aking ama. Ang silid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang banayahad na tunog ng ulan na dahan-dahang nawawala sa labas. Doon, nakatayo si Lorenzo malapit sa malaking bintana, nakatingin sa kalawakan ng lungsod. Ang kanyang mukha ay nanatiling maputla mula noong bulong ni Isabela sa boardroom. Isang matinding katahimikan ang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Inilapag niya ang mga huling dokumento ng kasunduan na nagbabalik ng buong kontrol ng Vargas Galleria sa aking mga kamay. Ang lahat ng shares ay sa iyo na, Francesca. Wala nang makakahadlang sa pamumuno mo. Saan ka pupunta, Lorenzo? Tanong ko habang nakatitig sa kanya. What did Isabella say to you? Humarap si Lorenzo sa akin. Isang maliit, ngunit malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. I need to leave Manila tonight, Francesca. Iniligtas kita, ngunit kailangan ko namang iligtas ang sarili ko ngayon. I need to find the truth about my anonymous donor. My battle is not yet over. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng opisina, iniwan ang isang malalim na katahimikan na tila nagdala ng isang bagong misteryo sa aking buhay. Lumapit ako sa lamesa ng aking ama. Kinuha ko ang aking lumang janitress ID card mula sa aking bulsa. Ang plastic na may nakasulat na aking pangalan sa ilalim ng mababang posisyon. Dahan-dahan ko itong inilagay sa tate ng gintong plaque ng aking ama sa ibabaw ng lamesa. Isang simbolo ng aking pagbabalik. Isang paalala na ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa uniforme, kundi sa lakas ng loob at talino ng isang tao. Habang inaayos ko ang mga lumang dokumento ni Manuel sa gilid ng lamesa, napansin ko ang isang maliit na lihim na drawer sa ilalim ng desk. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang hindi pa nabubuksang sobre na may opisyal na selyo mula sa Korte Suprema. Napatitig ako sa pangalang nakasulat sa ibabaw ng sobre. Ito ay nakadirekta kay Lorenzo Rojas, at ang nagpadala ay ang aking yumaong ama, si Francisco Vargas, bago ito palihim na itinago ni Manuel sa loob ng maraming taon. Ang huling sikat ng araw na pumasok sa malaking bintana ng opisina ay dahan-dahang nagbigay ng gintong liwanag sa ibabaw ng sobre, na nagdala ng isang bagong lamat ng misteryo na kailangan kong harapin sa aking bagong simula bilang reyna ng Vargas Galleria. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ay dahan-dahang nagpapakita ng magkahalong kulay ng ginto, kahel, at lila sa abot-tanaw. Nakatayo ako sa rooftop garden ng Vargas Galleria, pinapanood ang buhay ng lungsod sa ibaba, habang ang malamig at banayad na simoy ng hangin ay dahan-dahang nagdadala ng amoy ng bagong simula. Sa mahabang panahon, ang aking puso ay napuno ng bagyo ng galit, pagkabigo, at matinding pagnanais na makamit ang katarungan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking kaibuturan. Hindi ko pinatawad sina Diego, Sofia, o Doña Isabela sa paraang pilit at toxic. Sila ay kasalukuyan ang nagbabayad sa ilalim ng batas para sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang tunay na pagpatawad na aking nakamit ay ang pagpatawad sa aking sarili. Ang pagpapalaya sa aking puso mula sa mga tanikala ng nakaraang katangahan at bulag na sakripisyo. Doon ko natagpuan ang aking tunay na kapayapaan. Ma'am Francesca, ang familiar na boses ni Ate Brenda ay bumasag sa aking pag-iisa. Lumingon ako at nagumiti sa kanya. Nakasuot na siya ngayon ng isang malinis at formal na uniforme bilang bagong pinuno ng Employee Welfare Association ng Vargas Galleria.
Inabot ko sa kanya ang opisyal na dokumento ng kanyang pagkakatalaga na may kasamang malaking pondo para sa tulong pinansyal sa mga manggagawa ng mall. Mula ngayon, Ate Brenda, walang sinumang empleyado ng mall na ito ang makakaranas ng pang-aabuso o hindi makikita ng pamunuan. Seryoso kong sabi, habang hawak ang kanyang kamay. Ang bawat janitor, gwardiya at tindera ay may boses at proteksyon dito. Ang bawat patak ng kanilang pawis ay may sapat na halaga. Nayak si Ate Brenda sa matinding kagalakan, niyakap niya ako ng mahigpit. Isang hugot ng pasasalamat na nagpakita ng aking pinagdaanang hirap ay nagbunga ng kaligtasan para sa iba. Habang naglalakad si Ate Brenda pabalik sa loob, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumapit sa aking direksyon. Si Lorenzo. Hindi na siya nakasuot ng kanyang formal na Amerikana ng isang abogado. Simple na lamang ang kanyang kasuotan. Mukhang mas magaan at mas payapa ang kanyang muka sa ilalim ng gintong liwanag ng hapon. I am leaving for Bataan tonight, Francesca. Bulong ni Lorenzo habang tumatabi sa akin sa gilid ng glass railing. I need to open my father's old letter in a quiet place. Kailangan kong hanapin ang sagot sa aking sariling nakaraan. Gawin mo ang dapat mong gawin, Lorenzo. Sagot ko nang may malalim na pag-unawa. The doors of Vargas Galleria and my heart will always be open for your return. Iniligtas natin ang isa't isa sa gitna ng matinding bagyo. Mumiti si Lorenzo, isang tunay at mainit, na ngiti na ngayon ko lamang nakita sa kanyang mukha. Inabot niya ang kanyang kamay sa akin, at sa loob ng ilang mahahalagang sandali, ang aming magkahawak kamay ay nagdala ng isang tahimik na pangako. Isang pangako na muli kaming magkikita kapag ang lahat ng sugat ng aming mga nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Nang tuluyan ng umalis si Lorenzo, bumalik ako sa aking pribadong opisina. Naupo ako sa silya ng aking ama at tiningnan ang pilak na panulat na aking ginamit noong araw ng aking kahihiyan sa food court. Kinuha ko ito, hinawakan ng marahan, at isang maliit na ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa aking mga labi. Ang panulat na yon, na dating simbolo ng aking pagbagsak, ay naging patunay na ako ay nakatayo pa rin. Mas matatag, mas matalino, at mas malaya. Ang tunay na dangal ay hindi ibinubuo ng mga ginto o ng marangyang pangalan, kundi ng kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa pagkatapos ng pinakamalakas na bagyo. Ang sakripisyo ay may hangganan, ngunit ang kapangyarihan ng isang malayang babae ay walang katapusan. Ang banayad na tunog ng simoy ng hangin na pumasok sa bintana ay dahan-dahang nagdala ng aking bagong pag-asa patungo sa isang bagong umaga sa Maynila. Tinatapos ang aking kwento ng may buong katarungan at kapayapaan sa aking puso. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sikat ng araw sa Manila Bay, naiwan tayong nakatingin sa lumang ID ni Francesca. Isang pirasong plastik na naging saksi sa kanyang mahabang pagtitiis bago ang kanyang muling paghari sa Vargas Galleria. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Habang binubuo ko ang bawat salita ng bawat kabanata, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Lalo na sa bahaging sininghalan at pinahiya si Francesca sa gitna ng food court habang naglilinis ng mesa sa harap ng maraming tao. Ang makitang ang isang asawang nagbigay ng sariling bato at wagas na sakripisyo ay tinawag na basura ng pamilyang kanyang iniligtas ay isang katotohanang napakasakit tanggapin. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga kababaihang patuloy na nakikipaglaban ng tahimik sa likod ng mga uniforme ng tungkulin, dahil ang sining na ito ay binuo mula sa mga tunay na luha at karanasan ng buhay na madalas ay hindi naririnig ng mundo. Marahil sa buhay na ito, marami sa atin ang tila mga janitor ng sarili nating tadhana. Nagpupunas tayo ng mga mansang hindi naman tayo ang gumawa, naglilinis ng dumi ng pagkakamali ng ibang tao, at itinatago ang ating mga pilat ng sakripisyo sa ilalim ng uniforme ng pasensya at pagtitiis.
ngunit laging itanim sa inyong isipan. Ang mansa sa basahan ay madaling laban, ngunit ang dangal ng isang babaeng marunong tumayo at lumaban ay kailanman hindi mabubura ng anumang sarsang itinapon sa kanyang mukha. Huwag nating hayaang ang ating mga sakripisyo ay maging lisensya ng iba upang tayo ay tapakan. Kayo, mga kapuso, sa tingin niyo ba ay naging tama ang desisyon ni Francesca na talikuran ng tuluyan si Diego at ang kanyang biyenan sa gitna ng kanilang pagmamakaawa? O naniniwala ba kayo na ang bawat tao, gaano man kasama ang nagawa, ay nararapat pa rin sa ikalawang pagkakataon? Napakalaking karangalan para sa akin na malaman kung nasaan kayo ngayon habang nakikinig sa kwentong ito. Naglalaba ba kayo? Nagluluto para sa pamilya? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Mag-iwan kayo ng mensahe sa ibaba dahil dito sa ating channel, bawat salita at kwento ninyo ay mahalaga at laging may nakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito bilang suporta sa ating pagpapalakas ng loob ng bawat Pilipina. Manatili tayong matatag at laging piliin ang kapayapaan at pagmamahal sa sarili sa gitna ng anumang bagyo ng buhay. Hanggang sa muling pagkikita sa ating susunod na kwento. Pamagat ng kwento. Ang Reynang Nagmula sa Dilim. Ang pagbawi sa Vargas Galleria. Paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangan at pagbabahagi ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwento ay pag-aari ng channel na Puso Diaries.